Dahil sa sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga kabataan, mungkahi ng Philippine Pediatric Society na higpitan ang paggamit ng social media sa mga edad 16 pababa. Para naman sa ilang child psychology experts, mahalaga rin ang maayos na paggabay ng mga magulang, eskwelahan at komunidad sa mga bata. Ngayon ang balita, si Bea Pinlac. Hindi sapat ang pagkilos ng pamahalaan lamang. Dapat manatiling aktibong bahagi ng buhay ng kanilang mga anak ang mga magulang. Dapat ipagpatuloy ng mga guro ang kanilang tungkulin, hindi lamang bilang tagapagturo, kundi bilang mga gabay at tagapayo. Dapat ring tiyakin ng mga paaralan na mahigpit na nasusunod ang mga panuntunan sa kaligtasan. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na nag-utos sa mga ahensya na palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral matapos ang sunod-sunod na insidente ng karahasan na kinasangkutan ng mga kabataan. Kasama sa mga nasisilip ng mga otoridad na dahilan sa mga juvenile violent incident, ang pagkababad nila sa social media at mga violenting video game gaya ng Gorebox. Ang 11 taong gulang na si Alice, di niya tunay na pangalan, isa sa mga nakahiligan na laruin ang Gorebox. When I play, it's very fun because I really love playing shooting games. It also helps me develop my character. Pero hindi mo nafe-feel kali na naging violent ka? No, not at all. The game didn't affect my emotions or feelings. Dito pa niya nakakalaro ang kuya niya na halos 2 dekada ang tanda sa kanya. Sabay-sabay kami naglalaro. Para bilang kuya nila, nakikita ko kung ano yung nangyayari within the game and hindi naman siya kasi na replicate in real life kasi para sa amin game lang siya eh. For us, sort of bonding siya and entertainment. Sabi ng pulisya, kinahumalingan umano ng isa sa mga estudyanteng namaril sa Tacloban kamakailan, ang Gorebox. Ayon sa ilang eksperto, mahalaga na magabayan ang mga bata sa pagka-expose nila sa karahasan sa mga online game. Ang mga major reason dyan is na-desensitize sila sa violence. Kaya ang pagsasaksak, pagbabaril, okay sila kasi sanay sila. Dito papasok yung supervision, dito papasok yung influence ba ng adults who are pwedeng nakikita nila yung behaviors. Ito yung isang bagay na pag pinagtutulungan ngayon na ma-monitor yung online activities ng ating mga mag-aaral, particularly itong babantayan, itong mga online game na merong violence aspect. Sabi ng Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry, dapat paigtingin ang mga hakbang para maiwasan ang karahasan sa mga kabataan, gaya ng early identification ng mga warning sign at responsableng digital supervision at guidance. Anila, tungkulin ito ng mga pamilya, paaralan, healthcare professional, government agency at community leader. Isinusulong naman ng Philippine Pediatric Society na higpitan ang unsupervised social media access para sa mga kabataang 16 anyos pababa. Kailangan din anilang pagtibayin ang proteksyon ng kabataan kontra panganib sa digital environment. Ayon sa PPS, kaisa rin dapat ang mga tech company at creator ng mga platform. Ito ang unang balita. Bea Pinlac, GMA News.